Pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso at saka doon sa townhomes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Mga kababayan, nagbabalik ho tayo ngayon. Wala na po tayong madaming sinasabi mga kababayan. G na po agad tayo dito sa full speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin to mga kababayan. Pero bago ho lahat, paklik po muna ang like button sa ibaba at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Andyan lang po sa baba at i-click nyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Malaking tulong na po yan sa ating channel. G. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another, without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity.
and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Talagang matindi itong si BP Sara. Mabuhay ka po, BP Sara. Ubusin mo lahat ng mga corrupt pag ikaw umupo na presidente sa 2028. Unahin mo si Bangag. Si Bangag tsaka si Tambalos Los Romualdez. Dito naman po tayo kay former lawmaker Mike Defensor. Hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Huwag kayo Tig-10 kasi ayaw po nilang lumabas yung katotohanan eh. Kaya talagang sasampahan po sila lahat. Tig-10. Di ba? yung mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala Tama. silang tinatago. Kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Tama. Ay, hindi na, walang kakabakaba itong mga to.
I mean, kung tatanungin sila, hindi siguro sila magbo-volunteer, pero pag sila'y natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Ay gusto nila bukas magpatawag sila kahit Zoom eh. Haharapin sila nung 18 Marines eh, walang problema. Di ba? Kung Mike, ako, napakainit ng mga nangyayari ngayong araw na ito. Supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee. Sa SMNI News Channel po itong video natin kay former lawmaker Mike Defensor, mga kabayan. Ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi ina-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod doon sa 18 na Marines. 18 Marines ang tinasabi nila dito. Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito nagsilbi Tama, ito sa tama. ating Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Ayan. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Ayan po. Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, nagsalita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Attorney Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla. Pero, bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman na investigation na Consultative legislation. meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunch time eh. Biglang hininto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba, ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Patapos noon, sabi, sige, may 14 pang lalabas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang Banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan. Dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira. Hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system ng Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi rin ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema eh. Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado at ngayon sinasabi sa kanila daw nanggaling na may threat. At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nanggagaling pa doon sa 18. Doon sa 18 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita.
at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano ang nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal. Kung may, totoo ba yung palit na namimigay ka ng minimum milyon, na namimigay ka ng minimum milyon sa mga Marines? Totoo ba Alam mo, yan? Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama si Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Tama. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong. Tama. Yung mga dapat ikulong nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ako Michael, inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo kayo nakabutan Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot si Michael, kaya hindi ako naniniwala kay Matlimag. Nagbili ko na ni Michael at nag-5 milyon. Sir Jack, inoperang kita nung ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ko halabas, magkalianom na. Parang iniwasan ka eh, kasi mukhang manghihingi ka eh. Mamihili ako, iniwasan mo lang ako, Michael. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun nga lang? ko, nakita ko yung affidavit ko, Sanjay. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya, si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo na yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit niya, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino, at sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila, nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log nung subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon. Tingnan nila yon. Tapos meron doon na
yung mayordoma ni Speaker Martin nandun. Nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bahay ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Ang problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Wala naman kayong ginawa doon sa kaso yun, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi no, contractor 67, may binanggit si Sendiskaya ng mga contractor, may binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Kung Mike, may meron daw voice recording na sinasabi si Matibag at tinamon nga siya ni Attorney Baligod. Anong masasabi niyo dun? Voice recording daw na nag-offer? Nagbigay ka daw ng 5 million. Oh, sige. Sabihin nyo, ano bang pinakamalaking sa karera ng kabayo? Anong pinakamalaking dividendo? 1:25 ba? Oh, hindi, sasabong na lang, di ba, Logis? O yun, Logis. Yung kung anong pustahan namin, yung 1 milyong taya niya, 3 milyon ako. Tama ba yun? Ganun ba yung Logis? Di na po namin inabutan yun, Kong. Ano na lang kami ngayon yung ng mga laro sa apang naabutan namin, Kong Pasensya na, Sabi di mo kami kanina, makarelate dun, ha? Online sabong na inabot nito mga to. Kosang banat pa. Kanina sabi mo, ang lilit ng letra, hindi mo mabasa. Ngayon, hindi mo na naapunta. And then, Kong Mike, ito kasi ang dami hong nagsampa ng libel dito sa mga Marines. Ayan. Kasi di ba nakita niyo yung mga congressman, sila Adjong, kung sino-sino pa. Luistro. Si Luistro, sino pa? Baksya. Si Dembaksya. So punong-puno na ng libel case ngayon itong mga Marines natin. Kamusta naman po sila? Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong itasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Apektado sila kasi, di ba? Yung mga sinabi ng 18 ex-Marines na katotohanan noong nag-Blue Ribbon Committee sila kila Senator Rodante Marcoleta. Kaya sila balat sibuyas yung mga sinabi nilang pangalan kasi ayaw nila. Ayaw po nila talagang lumabas ang katotohanan. Kaya nga po pinalitan yung Senate pinalitan ang Senate leader, si Gatchalian na po, na yung quorum, 12 na lang daw po, hindi na 13, di ba? 12 na lang daw po, hindi na 13. Tapos, ang ginawa, sinisiraan ng 18 ex-Marines, kargador daw po, kung ano-ano sinasabi, di ba? Tapos, sinabi na mayroong babae si Tulpo. Ngayon, pinapasinungalingan naman ni Tulpo. O, di ba? Sino po ang mga naniniwala sa mga sinabi ng 18 ex-Marines? Di ba? So, mag-comment po kayo dyan sa baba. Tapos, di ba? Ang dami sinasabi sa kanila. Tapos, kinakasuhan. Ayan, tig-10 daw po ang kaso bawat isa. Pero hindi po natatakot ang brave 18 Marines. Diba? Patuloy lang po silang magsiwalat ng mga katotohanan laban sa korupsyon at saka sa flood control project sa mga mali-malitang pera na dinideliver sa mga corrupt na opisyal. Sa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't kayo may social media,
para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Yeah. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasukupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado, at tayo mismo, nakita natin yan, no? Magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit dun sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Biro mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Tama. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila. Tama. Wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago. Kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Tama. May mga pictures na din po 'di ba? May mga pictures na madaming maleta nakahile-hilera dun sa bahay ng mga pinaghahatiran nila. Katulad na may picture si Sandro Marcos, yung anak ni Bangag. May picture siya na siya ang sinabi na siya ang tumatanggap ng mga maleta na dinideliver ng mga 18 Marines, 'di ba? Kaya katotohanan po lahat ng sinasabi ng 18 ex-Marines. Lahat po ng mga naniniwala sa 18 ex-Marines, mabuhay po kayo lahat. Master Judea po, pagka mamimigay na po kayo ng 5 million, sabihan niyo po kami ha. Ako, Master, alam mo naman si Sir Jack, mauna yan. Una yan. PWD. Priority ha. But anyway, Kong, magandang gabi. At ito yung isa sa mga ini-issue ngayon sa Brave 18, bakit daw binawi yung aligasyon kay Senator Loren Legarda. So malinaw po na paliwanag kasi yung nakikita natin sa mainstream media medyo twisted na Sa inyo po dapat manggaling. Paano po ang nangyari dito? Okay, Master Judea, ang una kong salita dyan, naalala ko pa nung nagkaroon ng Senate hearing, sabi ni Senate President Alan Cayetano, lahat po kayo imbitadong umupo dito. Lahat po kayo magsalita dito. Sabi nila, bakit lang daw yung kalaban ng tinanong? Hindi yun Lahat naman, kumbaga, nagkataon, yun ang tinanong, yun ang sinagot ng mga Marines. So yun po ang naging palitan ng diskusyon noong nagkakaroon ng hearing. Pagdating dito kay Senator Loren Legarda, kasi kung hindi ako nagkakamali, 5 senador ang nabanggit na pangalan, iba-iba ang circumstansya niyan. Kasi isa po itong general affidavit, nagkaroon sila ng tinatawag na individual affidavits tungkol dyan. So, at the proper time, kung tatanungin po nila, kasi sinabi ni Attorney Levy, sabi niya may konting pagkakamali doon o may detalyen ginawa sila doon sa kwento, tingin ko, kaya nilang ipresenta yan. At kaya nilang sabihin yan. Kasi, tingnan nyo, doon po kay Senator Lawrence, sabi, nagpunta doon sa bahay. And then, nagkaroon ng, later on, nung Marso pa, dahil alam niyo naman, kaibigan ko si Kong Lian, ano ba ang nangyari dyan? Ano ba yung naging detalye dyan? So, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan doon sa mismong individual affidavits. To be fair to Kong Lian, hindi niya inimpluwensyahan, wala siyang sinabi tungkol dyan, at matuwid,
yung pakikitungo ni Kong Lian, no? Hanggang sa ngayon, kahit na po may mga pagkilos, tumutulong ho yan, nasa likod po namin yan. Alam niya na yung 18 Marines na banggit yung kanyang ina, wala ka pong narinig na salita dyan. Pagdating kay Senator Soto, tinanong nila, o detalyado, hindi pa nga ho tapos yun. And ayoko pa rin magsalita dahil sa kanila po dapat manggaling yan. Binanggit nila yung pagdadala ng maleta, nilagay sa elevator. So, ano ba, Masa June, sinabi bang hindi totoo yung kay Loren? Ang binanggit ni Attorney Levy Baligod, meron po mga detalye dyan na magpapatunay na para bang hindi sangkot. Ganun yung hindi masasabing kay Senator Loren yung maletang ipinasok. Parang ganyan yung naging direksyon ng statement. Papabayaan ko po sila magsalita tungkol dyan. And kung magsasalita pa doon sa ibang senador, iba-ibang sirkumstansya po ang nangyari. For example, eto rin wala pa to yung individual affidavit. Tinanong lang nila, sabi ni Attorney Levy Baligod, nagkamali po ako. Hindi po kasi congressman si Laila de Lima nung nakitang inabutan. Hindi pa siya congresswoman noon. So, isa yan sa mga tinanong ko sa mga sundalo, ano ba yung circumstansya? Hindi lang naman isang beses eh. So, sila na lang din po magkwento. Sa townhomes daw yun, madidescribe nila pati yung mga kotse, madidescribe nila kung paano dumating. And yan po kasi individual affidavits na ipepresenta dapat ngayon ng 18 Marines. Kasama yung 14 na bagong magsasalita. Kong Mike, Coach Oli po, ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di Ayan umano. na. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. Oo. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines ay maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines? Sundan ko na yung tanong dyan, Kong Mike. Baka pwede ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin. Kayo naman. Para malaman Alam mo, natin. Kawawa. Di ba? Ayun. Coach Oli and Banat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila eh. Kasi, kasi actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Attorney Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Paano ba dudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila eh. Sa mismong kongreso pa, nagulat ako eh. Sabi ko, sa kongreso? Sa house? O daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi balat eh. Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Pero kita mo, nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa Mike? Kosa. Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi, di ba, mayroong Package deal. dineliver na maleta. So, tapos ang understand Maleta na may kasamang babae. Ganun po ata eh. maleta na may kasamang babae. ding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, o sige, kailangan maleta at saka babae. Oo, di ba? Or. Parang ang nangyari yata dito is ibang sitwasyon. Kasi parang magkakausap sila and may ganon na doon daw sa hotel, sa may Maidas. Tapos, sumingit naman yung isa, sabi niya, pati nga dito, pati nga sir, sa kongreso. So, yung reaction ni Banat Bay, ganon din ako, ha? O sir, ganon. So, parang, hindi yun kasama kasi sa affidavit pero siguro pagka... Kong Mike, ang tanong dito, bakit nanggagaling kay Zaldico? Di ba, parang gano'n ang, kasi ang nag-deliver yung mga Marines. So, bakit nanggagaling kay Zaldico yung mga yon? For what reason? Kasi alam natin yung maleta may dahilan. Di ba, may kapalit. Bakit magbibigay, allegedly itong mga Marines ng babae doon sa mga congressman at doon sa house? Anong dahilan? Wala namang nabanggit na dahilan at hindi ko rin alam kung alam nila kung meron mang dahilan talaga.
Pero ang dating sa akin is parang siguro pag nagiinuman sila, nagkwekwentuhan o kung ano man, may ganong eksena. Again, wala yan sa affidavit pero pwede nilang tanungin yung 18 Marines tungkol dyan at makikwento sila. Kung titingnan nyo po yung affidavit, marami kasi doon na parang general siya eh. Kaya nga nung tinanong nyo ako tungkol doon sa ano ba tong mga kwento sa senador, iba-iba yung sirkumstansya. Pati yung pag-deliver ng pera, iba-iba yung sirkumstansya. Pati itong sa babae na nabanggit bigla noon sa committee hearing, iba-iba rin yung sirkumstansya. Iba yung Maidas ha, iba yung sa Congress. At madidinig nyo yung mga Marines kung tatanungin sila, hindi sila magsisinungaling, kaya nila magsalita tungkol dito. Kahit harap-harapan to, Kong Mike, kaya nilang sabihin to sa harapan ni Senator Erwin Tulfo? Ay, hindi na. Walang kakaba-kaba itong mga to. I mean, kung tatanungin sila, hindi siguro sila magbo-volunteer, pero pag sila'y natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Wala eh. Kasi pagka may narinig na akong issue o pagka may nagtanong tayong kaibigan na congressman at senador, tatanungin ko sa kanila, normal ang pagkikwento eh. Normal yung mga binabanggit nilang mga salaysay tungkol sa mga sitwasyon na nakita nila. For example, sabi nila, yung isang congressman, no? So tinanong ko, ano ba tong congressman na to? Paano nyo nakita? Kasi sir, ganito na nangyari. Nagmi-meeting, ganito kausap, dumating, may dala kami, nakita namin, dala rin, lumabas. Kasi ang nangyari dito, mga kosa, pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso at saka doon sa townhomes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Ayan. Pag sinabi ni Martin Romualdez sa kanila, magdala kayo ng 20 envelope, sila yung magpapasok. Naghihintay pa rin sila sa labas. Kaya ito nga yung mga magandang ikwento nila eh. O tapos pagkatapos yung benting yun, tatawagin na naman sila, o dala nyo pa ako ng ganito. So, maging sa Kongreso, maging sa townhomes, hindi tao ni Speaker Martin ang nakalalay, kundi tao ni Saldico. Pero kung mabalik tayo dun sa dun sa premise nung hearing ng Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Kasi karamihan ng mga nagsasalita or madalas na nagsasalita si Attorney Levy Baligod. Bakit hindi, kasi ito ang isang tanong nila bakit si Attorney Levy Baligod ang nagsasalita for the Marines? Kung talagang meron silang personal knowledge, bakit hindi sila yung direktang sumasagot dun sa mga tanong ng mga nasa Blue Ribbon Committee? Actually, Boss Dada, wala namang problema na sila yung magsalita. And nakita mo naman kung minsan nga, di ba, sabay-sabay pa sila nagtataasan ng kamay para makapagsalita. Siguro, again, si Attorney Levy din, very conscious before the committee hearing, sabi niya sa akin, bayaan ko sila magsalita kung ano yung magkikwento. Pero siguro kung minsan pag nagtatanong, na didirect sa kanya yung question. Pero wala ang problema yan. Siguro, Boss Dada, isa yan sa mga bagay na babanggitin ko rin sa kanila na pagka may tinanong sa inyo at alam ninyo, magsalita na kayo kaagad. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahiya. Kasi alam mo naman yung mga sundalo di ba kung minsan, pag hindi sila yung dinirekta, wala silang sasabihin o pagka binanggit, ikaw magsalita ka, yan. Makakapagsalita sila kaagad. Pero isa yan sa mga bagay, Boss Dada, na babangkitin ko rin para talagang mailinaw na yung kwento na to, lahat ay galing sa kanila. In fact, nung nag-uusap na kami before the Blue Ribbon, sinabi ko pa, anong reaction nyo? Sinasabi scripted daw. Sabi pa nga nung isang sundalo, hindi ko na nga sir binabasa yung affidavit, hindi ko na tinitingnan Basta kung ano yung tanong sa akin, yun din naman ang nasa affidavit, yun ang sinasagot ko. Kung Mike, linawin lang natin kasi ang sinasabi at bintang dito sa mga Marines na to, hindi daw sila sumipot doon sa pagdinig nitong BBM senators. Totoo ba yun? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit hindi dumating yung mga Marines? Alam mo, Manat Bay, maagang ako din na dapat kasama nila doon sa Senado. Hindi ako imbitado, pero minabuti ko na sumama sa kanila dahil ang balita namin, aarestuhin sila. Hindi siguro alam din ng mga miyembro nila Senator Erwin Tulfo na darating yung 18 Marines.
Nung umagang yun, tumawag si Attorney Baligod. Sabi niya, papunta na kami doon at papasok kami sa loob. Sabi ko, okay, pasok kayo sa loob. Ako naman, sabi ko, doon ako sa labas at kung sakasakali kailangan ako sa loob, nandun lang naman ako, patawag niyo ako. So, tinawagan ko si Senator Robin Padilla, nag-coordinate ako sa kanya mga staff, na kung pwede, Senador, ikaw ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, may ibibigay sa yung sulat. Sila Attorney Levy Baligod, kasama niya yung 18 Marines. Kung maaari sana, harapin ka muna nila at meron silang ipapasabi sa iyo. Ang mensahe nila, basically, kinikilala nila ang komite ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta, ngunit hindi sila natatakot humarap sa patawag ni Senator Erwin Tulfo. Bagamat gano'n, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad nito, si Senator Robin Padilla, miyembro ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yun, pumasok sila sa loob, magmula doon sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Nung matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganon. Pero bagamat ganon, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So, Kong Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang pumunta itong 18 Marines. Ayaw nilang Nasa punta loob. 18 Marines. Oho. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla akong sinuspend. So, Kong Yun Mike, po ang nangyari. totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako, galit ako. Dahil binanggit niyo yung pangalan ko. Nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee. At well, at least, yun yung assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin niyo yan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder. Meron silang power to call on the witnesses to come down. In fact, kahit na nga po sa labas ng Senado, nagtatago. Pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita na bababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila Ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umattend, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan, papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo. Sabi naman nila may threat. Isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Diba, Sir Mike? Ayan na nga po mga kababayan, talagang matindi itong si lawmaker Mike Defensor mga kababayan. Sana po maubos na lahat ng mga korap dito sa Pilipinas para umayos ang ating bansa. Sana magbigay pa ng impormasyon
ang mga 18 Marines na may kasama daw pong 14 na sundalo patungkol sa maanumalyang flood control scandal. Sana ubusin nila lahat ng mga korap at magbigay ng mga totoong impormasyon laban sa mga ito. O nga po pala mga kabayan, salamat. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel. Hanggang dyan na lang muna po tayo. Salamat po.